Isang magandang araw po sa bawat isa. Nawa po tayo pong lahat ay sa oras na to, bago tayo po ay magsimula. Tayo po muna ay muko, manalangin at aawit po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po sa oras na to na pinagkaloob po sa bawat isa. Naririto po kami ngayon upang minsan pa makapakinig ng iyong salita. Pero bago po ang lahat, O God, kami po muna ay lalapit, tutulog sa iyo, dahil ang buhay namin ay para sa iyo lamang, O Diyos. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng lakas, Ikaw po ang nagbigay sa amin ng buhay, upang minsan pa ay makapagsama-sama kami, hindi man physically, O God, pero andito kami, at patuloy, Panginoon, na ginagamit mo, at muling matututo kami ng iyong salita. Salamat po, Diyos, at sa pag-awit namin ito, tuloy, O Diyos, na ikaw po ay malugod, mapapurihan at mapasalamatan. Hallelujah. Tayo po ay lumapit sa Panginoon, tayo po ay lumapit. Yes, Jesus. Ang piling ko ay para sa'yo. Nilikha upang purihin ka. Lord, ang buhay ko para sa'yo. Ang buhay ko ay para sa'yo. Gamitin mo, Diyos. Gamitin mo sa kalwalhatian mo, pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Isa pa, Diyos, ang tinig namin ay para sa iyo. Hallelujah. Ang piling ko ay para sa'yo. Nilikha upang purihin ka. Panginoon Diyos, ang aming buhay ay binigay sa amin. Ang buhay ko ay para sa'yo. Gamitin mo sa kalwalhatian mo, pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin, pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Lord, na kay buti mo sa amin, O God.
sa iyo. Dahil sa iyong lahat ng pagsamba, sa iyong lahat ng aming buhay. Hallelujah, Jesus. So, maraming salamat sa iyo. Patuloy po tayo. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo, O Diyos. Ang aking isipan ay pag-arian mo, sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y dangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Isa pa, O Diyos, O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo, O Diyos. Ang aking isipan ay pag-arian mo, sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y dangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y dangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat, kahit ialay ang lahat sa'yo. Sa'yo. Oh Diyos. So God, salamat Panginoon sa iyong presensya, sa iyong kabutihan, sa buhay Panginoon ay pinagkaloob mo sa bawat isa. Tunay nga Lord, na mamuna ka simula ng gawain na ito hanggang sa matapos, at patuloy na ikaw lamang ang aming maitaas at mapasalamatan. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, mabuhay po kayong lahat mga kapatid. I wish that we will all have a very bright future, a very blessed and prosperous New Year. But as you all know mga kapatid, ngayon po ay magtatapos na itong 2020. And 2020 for many people is very dark. Ibig sabihin po talagang madilim sa maraming mga tao sapagkat alam niyo naman po nangyari, this COVID-19 brought pandemic. The whole world ay talagang ika nga po parang we are in chaos. Ang economy ay bumagsak, maraming businesses ang nasarado, and maraming mga tao ang nawalan ng trabaho, and maraming naghihirap talaga. Tapos sa ating pambansa, sunod-sunod yung mga bagyong dumating, nakita po natin. At praise be to God, pero we trust that itong darkness na ito, it will bring this hopelessness na ito sa mga tao. Alam mo, they ask me, Bishop, palagay mo ba yung 2021, ganun pa rin? O ano ba, may pag-asa ba tayo? Well, ang isa lang ang nasabi ko sa kanila, well, I trust God, and I believe that this, from darkness, we will have light. Sabi nga, at the end of the tunnel, there is light, and there is the Lord Jesus Christ. There is our God who will always help us. Kaya nga po, yung mga hopeless, sabi ko sa kanila, from hopelessness to happiness, I believe, because of our God. Bakit ka ba naniniwala? Bakit ka naniniwala na mayroong liwanag sa gabi ngayon? Well, kung titingnan niyo po kasi sa Isaiah 60 verse 20, sabi dito, the Lord will be your everlasting light. Sabi dito, okay? And the days of your mourning, yung daw kapighatian, shall be ended. So, maano po ito Well, I trust God. Amen po. Nagtitiwala ba kayo? Alam po, lahat kayo nagtitiwala sa Panginoon. So, ngayon po, brethren, malalaman natin, nagtitiwala ako sa salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi sa salita ng Diyos? Sa Psalm 46 verses 1 to 3, sabi po dito, God is our refuge and strength. Siya daw po ating kanlungan at kalakasan, an ever-present help in trouble. So, anumang kinds of trouble, we know, brethren, that even now we are in spiritual battle. At kaya lang, ang kalaban natin ngayon ay ika nga po, hindi natin nakikita. It's a virus. But sabi nga, therefore, we will not fear, because kasama natin ang Diyos Though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Maski daw bumagsak pa yan, yung mga bundok at mahulog sa dagat. Though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging, we will not be afraid. Why? Because our God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Okay, sabi nga sa Isaiah 41 verse 8-13, but you Israel my servant, Jacob whom I have chosen, you descendants of Abraham my friend. If you will notice, brethren, Galatians, if you read Galatians 3:29, we become part of it, okay? Ng ika nga po, descendant ni Abraham, because of the Lord Jesus Christ. I took you from the ends of the earth, from its farthest corners. I called you. I said, you are my servant. Ika nga po, pinili tayo ng Panginoon. Amen po ba? I have chosen you and have not rejected you. Okay. So ano daw dapat natin gawin? Ngayong 2021, do not fear. Sabi ng Panginoon, for I am with you. Kasama natin ang Diyos. Do not be dismayed. Huwag kang madismaya. For I am your God. Yung lahat po ng mga troubles na naranasin ngayon, yung medyo kapighatian at problema, pansamantala lamang po yan. No problem is permanent. Remember that. I will strengthen you and help you. That's what the Lord said. I will uphold you with my righteous right hand. Hahawakan daw po tayo ng Panginoong Jesucristo. Okay? And all who rage against you will surely be ashamed and be disgraced. Be disgraced. Sabi po dito, ako mapapahiya daw at ika nga po yung lahat ng kakalaban sa atin. Those who oppose you will be as nothing and perish. Okay? So, yung kalaban natin na COVID na yan, yung pandemic na yan, lahat po yan ay mawawala sapagkat we have God, a mighty God who is with us. Okay, so before I continue, let's pray first. Oh Heavenly Father, I praise you and I thank you, dear God, for this time that you have given us. Oh Father God, I pray, dear Lord, that you just take full control of everything. Bless my word and I bless your word, oh Father God. And I pray, dear God, that your word will truly
touch the people, encourage them, Father God, and bring courage into their heart. And I pray, Father God, that they will see the light, Lord God, in this dark tunnel that we are experiencing right now. And my prayer, Father God, that everything I say and do here, bring glory to your name. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen. So, verse 12 din po, sinasabi ito, though you search for your enemies, you will not find them. Those who wage war against you will be as nothing at all. Lahat na, mawawala po yan. Yan po mga pandemic na yan, ang COVID-19 na yan, mawawala po yan. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Praise be to God. Well, alam niyo po dito sa UK, lalong tumataas yung potency ng COVID at ngayon 70% ang spreadable. Ibig sabihin, yung pagkalat po, napakabilis. No, tinatanong nga ng mga tao, hindi ka ba natatakot? Well, sabi ko, I trust the Lord. Amen po ba? Sinasabi nga rito sa verse 13, hawak-hawak daw po ng Diyos ang ating mga kamay at of course, hindi tayo bibitawan at hindi tayo iiwan. Now, sabi said, why do we trust the Lord? Well, kung titingnan niyo po si Moses, ito yung ko yung tungkol kay Moses. Si Moses po, at you have noticed, brother, as chosen by God. No, ha? Gusto ko pang bigyan kayo ng background. Ano bang nangyari sa Israel? As you all know, God chose Abraham to put a nation. Ang gagawin niya po, itong Israel, through Abraham, kukuha siya ng isang nasyon na magiging asin at ilaw ng mundo. Sila po ang kumbaga sila ang bibigyan ng commission ng Panginoon to be an example and at the same time to share to other people. And of course, nung sila po ay ang pinili po nga ay of course si Abraham, yung Isaac, yung anak niya, tapos si Jacob, okay, na naging Israel. At yung pong si Jacob, mayroon 12 anak, at yung 12 anak niya na po yun ay dumami. Naging 100 plus. At nandun sila sa Canaan. Pero of course, bago kang maging great nation, yung 123 po madaling mag-disappear yun eh. Invasion, conquest, or intermarriage lamang, maligawan, mawawala yung nation ng Panginoon. Kaya ang ginawa po ng Panginoon, gumawa ng Panginoon ng paraan upang sila po ay maging malakas na nation. No, ha? At anong ginawa ng Panginoon? If you will notice, God always knows which was is best. Anong ginawa ng Panginoon? Sila nga po ay dinala sa Goshen, sa Egypt, and for there, brethren, of course, through Joseph, na Prime Minister. When Joseph died, brethren, nakalagay sa Exodus chapter 1 verse 8, meron pumalit na pero na hindi siya kilala, walang alam sa ano. At doon, by the time, dumadami na masyado ang mga Israelites. At dahil doon ang ginawa nila, walang pwedeng umalis na mga for 400 years. And of course, 100 plus na tao po ay dumami ng dumami. And they say about 600,000 men, mga more or less, mga sabi nga nila, baka more or less mga 2 million na yung dumami sila. Of course, 2 million, hindi mo na basta mabubuwag yun. That's why what I'm saying, in all our troubles right now, God always knows which was is best. At nakita ko po ito sa mga nangyayari ngayon. Nung araw po, we need to go to some place para mag-preach, to evangelize. Pero ngayon through this, ang nangyari po sa pandemic and our new technologies, ay marami naging tele-evangelist dyan sa atin. Ang isa nga dyan, si Pastora Arlene, na sumikat dito sa all over. Si Pastora Arlene, nakakatuwa sapagkat ika nga po, nakilala ng gusto ito. Nagulat ako sa kanya sapagkat kung saan-saan siya nakaka-preach all over. And I'm very glad for that. And not only here, halos lahat po. I've been preaching all over. Nung araw dito lang sa UK. Ngayon, I can preach in the Philippines right now. I can preach in the Middle East, sa Australia, sa America, and praise be to God. So everywhere, ika nga po, because of this, naging maganda. Isang maganda po ito na you don't have to go there anymore. You don't have to spend for
for airfare, sapagkat through technology po ay nagkikita-kita tayo. Nung araw, umaattend lang 60-70 doon sa mga churches. Pero makikita ko ngayon doon sa maabot ng 500, 400, 600, ganun kadami ang mga nanonood doon sa mga preaching. Kaya praise be to God. God always knows which is what is best, sabi nga po. So, why God orchestrates situation for His divine purposes, to demonstrate His glory and to show us that His ways are always best. At alam mo po, itong pandemic na ito, nagbigay din to ng takot sa marami. Alam niyo po, may mga pinagpe-pray tayo, may pinagpe-pray kami noon, nakapatira, na ika nga po kamag-anak ng aking asawa na nangyayari ay nagkakaroon sila ng mga gulo. At because itong tao na ito ay maraming property sa Philippines, America, and so parang she doesn't need God. Noon nasisharean ko noon to, pero tumatanggap, pero alam ko na here, lalabas lang dito. At yun nga po, at naging siya, medyo ikaw hindi nagpapatawad, at ganun, may nakakaaway siya, dun mga kamag-anak niya, pero nga po, parang talagang the pride is there, no? She became proud. Pero alam nung nangyari, because of this, yung pandemic na ito, because of COVID na ito, nagsimula ito, nagkaroon siya ng takot, talagang nervous breakdown na ito, lahat, mo ginawa niya, tumawag dito sa amin. Tumawag nga po, tapos yun, takot, nagpaano, and we ministered to her. Alam mo nangyari, after ministering to her, hindi doon magpipreach ako dito, nakikinig siya and everything, gabi, madaling araw, minsan tumatawag, because of pero God, ministered to that woman. Alam niyo po nangyari, abay talagang tumanggap sa Panginoon. Ngayon, hindi iba na talaga. Ngayon, nagba-Bible study na sa America and everything. So, praise be to God, answered prayer tayo because of this pandemic. So, talagang magugulat ka kung papaano. At marami rin pong ganun, na lalo na nung unang bagsak nitong COVID na ito, nagkaroon ng katakutan. Napakadaming umaattend ng Bible study through ating Zoom, no ha. So nakikita natin, and praise be to God. So may mga parang hindi po hindi puro darkness or negative. There are some positive also, especially spiritually. There are positive things that happen. Kaya praise be to God, nagpapasalamat. Kaya nga po ito, though yung iba'y talagang nando sa pagpighati, pero as Christians, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Okay, so because God knows everything, so kaya po we trust Him. God is omniscient God, omnipotent God, so wala pong problema. In-orchestrate niya lahat ito, nga po, para lalong lumapit ang mga tao sa Panginoong Diyos. Pangalawa, God is faithful to provide for His people. Okay, alam niyo naman po nangyari, marami tayong kapatiran, may nga po ay nawala ng mga trabaho. At meron tayong kapatid dito sa Middle East, talagang yung ating isang pastor doon, talagang very faithful to sa Panginoon, pero we were surprised, no, nawalan siya ng trabaho. Hindi lang nawalan, buong mag-anak niya ay nagka-COVID-19. Pero the prayer talaga, the powerful prayer of the righteous people all over. We are praying here sa dito po sa lugar ng UK. We prayed for him, nag-pray tayong lahat. Pero alam niyo, after 6 months, 6 months when Pastor GB was praying for him, sapagkat he needs a job already, 6 months na. But God is so faithful. Talagang hindi siya pinabayaan ng mga kapatiran doon. God will supply all their needs. Hindi siya tumaba pa, Pero after 6 months, alam mo, habang nagpe-pray sila, may tumagring ng telepono, sinagot niyang gano'n habang pagbalik niya, sabi niya ni Pastor GB, sino yun? Yung former yung company ko, pinapabalik na ako sa trabaho. Wow, praise be to God. Truly, as God has promised, God will meet all our needs. He will supply all our needs. So God is a faithful God. Kaya nga po, brethren, huwag magtitiwala ka sa Panginoon. Amen po ba? Okay? So we are, maaaring you have experienced some dark moments noong 2020. Huwag kang mag-alala.
God is our everlasting light, ika nga po. Ano pa? God is always present to guide His people. He is, ika nga po, omnipresent. Sabi nga niya, I will never leave you nor forsake you. Pangako ng Panginoon yan sa ating pag-journey ngayong 2021, ika nga po, kung sa 2020 hindi tayo iniwanan, naku, ganun din po sa 2021. Alam ko kasama parating natin ng Diyos at hindi lang natin kasama ang Diyos, gagawa po siya ng paraan. No, ha? Sabi nga dito, human reason is no match to the Lord's omniscience because He knows the beginning and the end of everything. Kaya we need to trust God. Why do I need to trust God? Because sabi nga sa Bible, trust God with all your heart. Never lean on your own understanding. Why? Because our understanding is limited. But God knows everything. Amen? He sees the big picture. Kaya nga, He knows the beginning and the end of everything. Our response must be to trust and obey whatever He tells us to do. Amen po ba? Talagang we need to trust Him completely because He knows everything. And God loves us. You have to remember that. So sa mga nangyayari, natanggalan ka ba ng trabaho, relax ka lang. Bibigyan ka ni Lord ng mas maganda. I remember where yung anak ko po, sa nagsabi ng ganyan na sa kanila gano'n, magtatanggalan. Alam mo naman American firm yung And she called me, and sabi niya gano'n, ipag-pray mo nga ako, Dad, sabi niya gano'n, kung maano man ako, praise be to God, sabi niya gano'n, na makakuha ako ng magandang. Sabi ko sa kanya gano'n, huwag kang mag-alala, hindi ka matatanggal, mapopromote ka pa. Alam mo, there is power in words. Sabi nga, life and death is in the power of tongue. Yun ang sinabi ko, yun ang nangyari, nagkatanggalan, siya po hindi natanggal, na-promote pa. Praise be to God. Amen po ba? Minsan hindi mo maintindihan nagkakagulo lahat ng ganyan. Yung pala, mayroong plano ang Panginoon. Natanggal yung iba para ma-promote ka. So, praise be to God. That's how God move. Amen po ba? So, He will supply all our needs. He will meet all your needs. Amen? So, what do we do? Trust Him completely. Amen po ba? Na walang kaba, relax ka lamang. Ibabalik sa iyo ng Panginoon niya. Siksik, liglig, umaapaw. Amen? Ano pa? God's simplest command can result in surprising and powerful consequences. Kasi kung minsan yung gusto ng Panginoon, just be still, you just pray, no ha? Yun pong gawin natin. Magtiwala tayo sa Kanya. There are things, no ha? Alam niyo, during the time ni Moses, nakakatuwa po yung nangyari sa kanila doon, di ba? Sabi ko nga sa inyo, for 400 years. Pagkatapos, bago sila doon, ayaw sila paalisin, di ba? Nabasa nyo sa Bible, na it makes mga salot na pinadala, 10 salot po yun, 10 plagues, ika nga po, bago sila paalisin. No, ha? Kung titingnan mo, wala namang katapusan itong salot na ito, pero, God is in control of everything. Pagkatapos po nun, alam mo, sabi nga kanina, God will supply all your needs. Alam mo, nung sila yung last kasing plagues doon, yung killing of firstborn child, sumobrang takot na ng Pero sapagkat pinaano niya na lahat, pinaalis niya na, hindi lang pinaalis. At yung mga tao, dahil para umalis sila kaagad, binigyan sila ng mga supply. Or they supply their need, lahat ng mga pangailangan, gold, ginto, pagkain, lahat, alapin, dala-dala nila yun. Sa tuwan-tuwa sila, At ika nga po, simpleng lamang, if you will trust the Lord. Imagine, ang dami nung 2 million, binigyan sila, and God supply all their needs. Pero, yun nga po, hindi nagtagal, nagbago yung isip ng Pero, pinahabol sila, takot na yung mga and Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. Okay? The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Kung sana, mahirap sundin yun. To be still lang, ano ka lamang, magtitiwala ka sa Panginoon. Do you really trust God? Magtiwala po tayo sa Panginoon. He will do the fighting for us. Amen po ba? Yung COVID-19 na yan, brethren, mawawala po yan. Yung mga vaccination na ito, marami mga nagtatanong sa akin. Kasi nung araw, pray tayo ng pray. Lord, sana po dumating na yung vaccine. May vaccine anti-COVID, sana po dumating na. Nung dumating naman ako, tawagan naman, ikaw ba magpapavaccine? Sabi ko, pambihira, nung araw, pray tayo ng pray. Ngayon pa tayo matatakot ka ako, gano'n. Well, sabi ko sa kanilang gano'n, nandyan na ito. At sabi naman, I trust. You have to trust also. Injection, okay.
Pinakamasamang mangyayari lang naman kung tayo Kristiyano. Mamatayin naman ako, praise be to God. For me to live is Christ and to die is gain. Maski kamatayan natin ay pakinabang, bakit ka matatakot? Amen po ba? Well, it might, alam mo naman dito, no ha? Talagang pinag-aralan nila ng gusto ito. Yung pong, kasi yung Pfizer na yan, German ano yan, pero ang ano po yan binili ng Amerika yan, tapos binili ng UK, at ang nag-conglomerate ang kanilang mga matatalinong tao dito sa Oxford, sa Amerika, dito sa Germany, nagtulong-tulong po yan para magkameron ng vaccine na ito, no? Praise be to God. At alam ko sa Pilipinas, hindi ko alam kung parang ang pinili yata ng mga Pilipino ay yung sa China Praise be, mas mahal pa. Well, sana naman hindi totoo yung balita na yun. No? Pero dito po kasi talagang dito libre. Naman maganda. And I pray, no, ha? Sa Pilipinas ay libre din. Sana nga po ay libre din sa Pilipinas. Well, anyway, hindi man libre yan, brethren. Hindi ka man ma-vaccinate. Maniwala ka po, God is with you. Amen po ba? Hindi naman ako nagpapavaccinate dito. Ako'y laging lumalabas. Ano, ha? Of course, sumusunod ka. Nung araw nga po, hindi kami magmamaskara dito Pero ngayon, gano'n na sapagkat grabe nangyayari. Pero God is protecting us, no ha? Kaya mga simple, be still, sabi nga nito. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Sapagkat, malapit na yung mga army ng Egyptians, ano ha? Tell the Israelites to move on, raise your staff, stretch your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. Wow, ano ha? Imagine, ano ha? Ikaw ba, halimbawa, kasi po, dito sila, tapos sa kabila nila ay mountain, sa ano naman ay desert, wala silang tatakbuhan, sa harap nila ay dagat. Saan ka pupunta? Alam naman sa dagat, sabi lang, dito sa bundok, hindi patay na kami dito. Dito naman sa disyerto, kayang-kaya kaming habulin ito. Kaya, pero pagtaas niya po, ng kanyang alam niyo naman nangyari, bumuka. Amen po ba? Praise be to God. Tayo po ba ay magtitiwala sa ganon? Di ba natatandaan nyo nung one time, nung nandun naman sila sa desert, pinagtutuka sila ng ahas, tapos nanalangin sabi niya, gumawa ka ng bronze na snake, itaas mo ng ganon, at kung sinong titingin ay mabubuhay. Aba, pagtaas niya, of course, may mga tao, siyempre pag ginanon mo, teka muna, saan ba sa science book yan? Na pag itinaas mo yan, paski tukain ka, hindi ka mamamatay. Siguro yung mga nagganon ng ganon, natuka, patay. Pero yung nagtiwala, tinaas, nabuhay. Ganon din po. Parang picture yun ng ating Panginoong Kristo. Siyang napako sa krus para po tayo ay hindi na natin madama ang condemnation, hindi na po natin sapitin ang ang parusa ng kasalanan. Okay? Pero may mga tao, parang wala naman samba sa yan. Ibig mo sabihin, magtitiwala ka lamang, magkakaroon ka ng pananampalataya kay Kristo at sa ginawa niya, meron kang buhay na walang hanggan. Ganun po, as simple as that. So yung mga nagtiwala doon sa mga tinuka, tinagat ng ahas, boom, buhay. Yung mga hindi nagtiwala, patay. Mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen po ba? Yun lamang naman ang kailangan, no ha? Yung faith in the Lord Jesus Christ, faith in the Lord Jesus Christ and what He has done on the cross is enough, ika nga po, for you not to be condemned. Why? Sabi sa akin Papa, why will you not be condemned? Because Jesus Christ has condemned already. He brought to Himself the punishment, ika nga po. Okay? Hindi na tayo makukondemn sapagkat Jesus Christ, siya na po ang umako ng ating condemnation. Amen po ba? So, yun ang nangyari. So, kaya lang kung minsan, very simple, hindi maintindihan ng mga tao. Gusto yata ng iba talaga magpapapako pa rin sila, nagpipinitensya pa, para ako luluhod ako dun sa simbahan. Kaya makita mo naman, hindi, yung mga babae yun, hindi makapagsuot ng miniskirt. Bakit? Puro peklat ang Pero hindi po yun. Maski magluluhod ka pa dyan, maski magduguyaan, hindi yan ang kaligtasan mo sapagkat ginawa na ni Kristo. Tinapos na ni Kristo. All you have to do is to trust in the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Kaya yung pandemic na yan, ano din gagawin natin? Magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Hindi tayo papabiyaan o iiwanan ng Panginoon. Sabi nga, never look at your situations based on your own abilities but on God's faithfulness.
sa atin pong talaga wala tayong magagawa. Sabi nga natin, COVID, ito'y hindi natin nakikita or whatever. If you will notice, mayaman, mahirap, wala itong sinasanto lahat Pero, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Diyos who is faithful to all His promises, that He will never leave us nor forsake us, that He will protect us. Amen? Aba, magtitiwala na ako doon sa ating Panginoong Kristo because we have a faithful God. Amen po ba? Okay, kung sinasabi niyang be still, just pray. Amen? Do your work. Amen po ba? Evangelize. Marami dito ang nakakatuwa sapagkat all over the world, marami mga kung ano-ano mga problem, dumadating. Praise be to God. And we minister to them. And I pray that we could help these people. Nung araw, hindi ganun Kailangan ka pa ng person to person. Ngayon, talagang because of mga technology din, mga Facebook or whatever, you can talk and minister to one another. Kaya praise be to God. Alam niyo po mga kapatid, may masamang dinulot, pero meron din tayong dapat ipasalamat. Amen po ba? Okay, lastly, brethren, don't look for someone to blame for your circumstance, but look to God to help you. Kasi ang ugali ng tao, minsan naninisi. Kasi yung ating bakit hindi agad kumuha ng ng vaccine diyan sa kung saan, gano'n nga. Kasi po, natutuwa ako dito sa bansa na ito. Talagang matagal pa lamang, planado lahat. Planado lahat na by this time of April, tapos na ito, lahat ay vaccinated na yung mga tao, ganun. Kasi narinig ko doon sa Philippines, isang congressman, niya, na ang pinag-uusapan ng mga yung budget nila sa election. Sabi niya, bakit election? May problema pa tayo sa COVID. Ayusin natin to. Pag-usapan natin yung vaccine, saan makukuha? Kung saan yata kumukuha sa Philippines. May sa Russia, may sa China, may sa kung saan may sa India, ganun. Well, hindi ko alam, baka mas mura yung mga na yan. Pero dito po alam ko hindi masyadong mahal. Dito nga libre sa mga tao, ganun ng gobyerno dito, ganun sila Pero wag na tayo magsisihan. Ika nga po, wag magtiwala na lang tayo sa Diyos. Amen po ba? Kasi kung sino-sino, sinisisi natin yung barangay captain, si mayor, kung sino man dyan. Okay, wag na po. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sabi nga nito, they said to Moses, was it because there were no grapes in Egypt that you brought us to the desert to die? Ito na po yung hinahabol sila. Okay? Sabi lang imbis na magtiwala sa Diyos nung nakita nilang problema, naninisi na kaagad si Moses. What have you done to us by bringing us out of Egypt? Samantalang nung nandun sila sa Egypt, bunga-ngawa ng ngawa. Lord, kawawa naman kami mga alipin, akala ko pa pinili mo kami. Nung namang iniligtas na sila, angal pa rin. Misa maraming ganun tao. Okay, may vaccine na, pero takot pa rin, maski po yan, mga kapatid, ang Diyos pa rin ang kikilos dyan Maski sa gawa yan, maski sa Pilipinas pa nga gawa yan, sayang, meron tayong vaccine inisnab nyo Pero naniniwala ako maski saan yan, pagkakasama natin ang Diyos. Amen po ba? Aayos yan. Okay? Huwag na tayo magsisihan. Ano pa? So, do not fear, sabi ng Panginoon, for I am with you. Yun naman ang pangako niya So, vaccine or what, o maski made in yan, maski sa galing lang sa taytayang vaccine na yan, do not be dismayed, for I am your God. Sabi niya, I will strengthen you and help you. See, praise be to God. Yan ang pangako niya. I will uphold you with my righteous right hand. Woo! Praise be to God. Talagang hindi tayo papabayaan ng Panginoon. So, brethren, nangyari po, alam niyo naman nangyari, they were able to go and escape the army of the Egyptians. Ganun din po, we will escape itong mga troubles na ito. The time of darkness will begin and light is coming. Dawn is coming, mga kapatid. So, kaya nga po ang ko nito is from hopelessness to happiness. Are you, brothers and sisters in Christ, are you expecting a bright future 2021? I am. I am expecting that we will have a better year 2021. Why? Because I trust God. 2020, hindi niya tayo pinabayaan
ewan ko sa inyo, pero alam ko rin yung mga nakikita ko naman doon sa mga Pilipina, bihirang-bihira naman sa atin ang nagkaroon ng karamdaman. Maski dito po, bihirang-bihira naman. Meron bang nagkaroon ng mga karamdaman, pero gumagaling naman. Okay? So anyway, yes, ngayon, ito, mas kung matatakot ka, dapat matakot ka dito ngayon sapagkat grabe ang dito, kaya pinaapuran nila yung vaccine, Pero I'm saying, talagang ang kalaban, dahil itong unang ng vaccine, ang ginawa naman niya, ng bagong virus na talagang 70% more spreadable. Ibig sabihin, mas nag-spread. Ngayon, hindi nila alam yung potency nito, kung ito ay mas makakamatay or what. Sabi ko, well, whatever it is, still God in control. Amen po ba? Still God in control. We need to trust God completely. 2021, believe the Word of God. He will never leave us nor forsake us. We will have a better year, 2021. Amen po ba? And because of that, all I can say with you, brethren, I wish you all a blessed new year. Well, brethren, I miss you and I pray that someday we will be together again. Kung hindi man 2021, 2022, basta sama-sama tayo. Amen po ba? God bless you all. I love you, my dear brothers and sisters in Christ. Goodbye. God bless you. Happy New Year! Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. We adore Him. Of angels singing exaltation, oh sing